Araw sa inyong lahat. Magandang araw din po, ma'am. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibining sarandin, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, amin. Lord, salamat po sa araw na ito. Sana po gabayan mo po kami sa aming bagong tatalakayin na aralin. Yun lamang po at maraming salamat. So, maraming salamat. Bago po kayo maupo, pakiayos mo na muna ang inyong mga upuan at pagpupulot na rin ang basura sa ilalim nito kung meron yan. Maraming salamat. May liban po ba ngayon sa klase? Wala po. Kung ganon, sabay-sabay niyong basahin ang ating panuntunan sa oras ng klase. Panuntunan. Sipag lagi sa klase. Oras ay huwag sayangin. Kwentuhan, mamaya na. Sulat, sagot, sigasig. Alaga sa gamit at paligid. Yes sa respeto. Salamat. So, yan po ang dapat yung tandaan sa oras ng ating class. So, bago tayo dumako sa panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Naaalala niyo pa ba? Sino ang nakakaalala sa nakaraang talakayan? Sige nga, binibining sarangin. Ang tinalakay po natin nung nakaraan ay tungkol sa depression, subsidiya, black market, gross domestic at gross national product. Mahusay, tama ang iyong sagot. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may papagawa ko sa inyong unang gawain na tatawagin natin Guess the Bank Behind the Tagline. So, ito po ang panuto. So, ididikit ko muna ang tagline sa pisara at may ilalabas akong kahon na naglalaman ng mga larawan ng iba't ibang klase ng bangko. At papaikutin ang kahon at gagamit ako ng tugtog habang umiikot ito kung sino ang mahihintuan ng tugtog ay siya ang bubunot upang idikit kung saang tagline ba ito nararapat. So, ito po ang kahon. Papaikutin nyo lang po yan. Gusto nyo na rin lang. Sige na po, paikutin mo na po. Okay na. Sige na po, maaari nyo na kong idikit kung saan tagline ba yan nararapat. Ngayon, tingnan po natin kung tama ang inyong mga sagot. Maaari po ba kayong tumayo ulit at titingnan kung tama ang inyong mga sagot? Ayan, mahusay. Tama ang inyong mga sagot. Bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng very Latina clap. Magsitayo mo na. So, ganito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very Latina. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very Latina. Okay. So, ngayon po, may papanood ako sa inyong video presentation. Panoorin ng maigi dahil magagamit nyo to sa susunod nating gawain. Panoorin maigi.
po, Binibini? Sa tingin ko po, ma'am, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa ugnayan ng kita, kadilimpok at pagkonsumo. Tama, tama ang iyong sagot. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. So ngayon po, sabay-sabay niyo namang basahin ang ating layunin. Okay, sabay-sabay po. Layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Natutukoy ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. B. Napapahalagahan ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Na ipapakita ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo at ang 7 habits of a wise saver sa iba't ibang gawain. So yan po ang ating layunin sa ating tatalakayan ngayong araw. So ngayon naman po, magkakaroon tayo ng pangalawang gawain na tatawagin natin letra ko, kunan mo. So, bawat bilang ay may katapat na 2 letra. Kunan nito ng angkop na letra para mabuo ang salitang nilalarawan dito. Kung talagang alam nyo na kung ano ang mga ibig sabihin nito, maaari pong itaas ang kamay sa gustong sumagot. Sige po, bilhin. Salamat. So, number 1, ito ang natatanggap ng tao kapalit ng serbisyo. Tama ang sagot ni Binibining Sarantin. Ito po ay kita. Number 2, ito ay magtatabi o pag-iipon ng pera. So, tama din po ang sagot niya, which is pag-iimpok. Number 3, ito ay ang paggastos ng isang tao, which is pagkonsumo. Tama. Mahusay. Number 4, ito ay mga dapat tandaan sa paglalagak ng pera sa bangko. Kung saan ito ay 7 habits of a wise saver. Mahusay. Palakpakan niyo yung mga sarili. Ngayon naman, upang mas lalo nating malaman kung ano nga ba talaga ang pakahulugan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo, kasama na rin ang 7 habits of a wise saver, ay basahin mo nga Binibining Sarantin. Kita. Ang halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong ibinibigay. Mahusay. So, ang kita po, ito ang halagang kapalit ng serbisyo natin. Kagaya na lang kung may trabaho ka, syempre magkakakita ka, kagaya ng mga vendor dyan. And then, syempre yung mga nag-i-illegal din. Syempre kumikita din sila kahit nag-i-illegal sila, kagaya ng sabungan. Nakakahanap rin sila ng kita. So, yun lang po. Pag-iimpok, Binibining Jaira, maaari mo bang basahin? Ayon kay Roger E. A. Farmer sa kanyang aklat na Microeconomics, nagsasasanto ang savings o pag-impok daw ay paraan ng pagpapaliban ng paggastos. So, tama po. Ang pag-iimpok ay ang pag-iipon natin ng pera o ang pagtitipid na hindi tayo gumagastos. So, next po is ang 7 habits of a wise saver. So, number 1, kilalanin ang iyong bangko. Number 2, alamin ang produkto ng bangko. Number 3, alamin ang serbisyo at mga bayarin sa iyong bangko. Number 4, ingatan ang iyong bank records at siguraduhin up to date. Number 5, makipag-transaksyon lamang sa loob ng bangko at sa autorisadong kawani nito. Number 6, alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. And last,
maging maingat. So, yan po ang dapat ninyong tandaan sa pag-iimpok ng ating pera. So, ngayon po, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin po kayo sa dalawang pangkat. Ito ay tatawagin nating poster. So, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ikaw na ang isang pangkat, ikaw na ang dalawang pangkat. So, bago tayo magsimula, ito po ang gabay sa pamantayan sa paggawa. So, basahin niyo nga po ang gabay sa pamantayan. Gabay sa pamantayan. Description. Nilalaman, 50%. Pagkamalikhain, 30%. Kooperasyon, 20%. Kabuuan, 100%. So, yan po ang gabay ninyo sa inyong paggawa. So, ang unang pangkat po ay gagawa ng simpleng poster na nagpapakita ng ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Ibabahagi ng leader ang poster na nagawa ng kanilang grupo. Ang ikalawang pangkat naman, gumawa ng tula tungkol sa 7 Habits of a Wise Saver. Ayan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa paggawa. Tapos na po ba? Opo. Okay. Unang pangkat, maaari ka na pong mag-presenta. So, ang ginawa ko po sa aming pangkat ay ang pag-iimpok. Which is, nakikita naman po dito is may alkansya and then nag-iimpok po. Ginagamit ko ito sa pag-iimpok. And may mga buildings din po, kumbaga, yan, like bangko, di ba? So, yan lang po. Okay, mahusay. Bigyan nga ang inyong sarili ng okay, binibini yung Jaira. Ikalawang pangkat, maaari ka na pong mag-present. Sa pangkat to, ang ginawa po namin ay tula. Itong gawin ng matalinong tagapag-ipon. Sa bawat sentimong iyong nakinikita, pag-impong ay walang sawang bahala, maging wais at magplano ng tama, upang kinabukasan ay laging sagana. Una, magtakda ng budget na wasto para ang gastos ay laging kontrolado. Ikalawa, mag-ipon sa oras ng sakuna, emergency fund, siguradong magagamit ka. Ikatlo, iwasan ang ang biglaan. Magtanong mo na ito kay kailangan ikaapat. Sundin ang tamang kitain 50, 30, 20 upang pera'y mapag-alamanan. Okay, mahusay. Bigyan nyo nga ang inyong sarili ng bird clap. Tumayo nga po kayong lahat. So, ganito po yun. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet, tweet. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, Tweet, tweet, 1, 2, tweet, tweet, 1, 2, tweet, tweet, tweet. okay, magsiupo na po. Ngayon naman, ano ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo? May epekto ba sa ekonomiya ang pagkakaroon ng kaalaman sa paggastos at pag-iimpok? Binibinisan din? Ang kita po, ma'am, is ay nagmula sa perang ginagamit sa pagkonsumo, sa pagbili ng mga pangangailangan, at ang pera na natira ay siyang napupunta sa pag-iimpok. Mahalaga po ang pagkakaroon ng kaalaman sa ugnayan ng tatlong ito sapagkat may epekto ito sa ekonomiya. Mahalagang malaman na nakasalalay sa kita ang paggasta at pag-impok. Mahusay. So, tama po. Dapat nating pahalagahin ito dahil magagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, number 2, paano mapapahalagahan ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo sa pang-araw-araw na pamumuhay? Miss Jaira? Mapahalagahan ko po ang ugnayan ng kita, pag-impok at pagkonsumo sa mga
Aralyn? Natutunan ko din po kung sa baksang ating tinalakay ang kahalagahan ng 7 habits of a wise savior. Okay, magaling. Tama. Ngayon, kumuha po ng sangkapat na papel dahil magkakaroon tayo ng maikling pagtataya. So, ilagay ang masayang mukha kung tama ang ipinapahayag, malungkot naman kung mali. So, ayan. Number 1, ang kita ay perang ginagamit sa pagbili ng mga bagay na kinakailangan sa araw-araw. Number 2, sa bangko ay nilalagay ang perang hindi ginastos upang lumago. Number 3, paggasta ang tawag sa perang hindi ginamit pambili ng mga pangangailangan at kagustuhan. Ika-4, interes ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa perang inilagak. Ika-5, hindi dapat tandaan ang 7 habits of a wise saver upang masiguro ang kaligtasan ng iyong pera. Tapos na po ba? Opo! Okay. So, ngayon, bago tayo magtapos, ito ang inyong takdang aralin para bukas. So, ayan. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Gawin ito sa isang buong papel. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayo